Bago ako magkwento, magtatanong muna ako sa inyo. Eto, pag kayo ba nakatanggap ng napakagandang regalo o napakagandang balita, si tatay na promote, mataas na ang sweldo, ano ang ginagawa nyo? Nagpapasalamat sa Diyos! Hindi ba? Masaya, nagsa-celebrate! Di ba? O, ito naman. Paano kung halimbawa nabalitaan mo yung best friend mo na aksidente o may namatayan? Ano ang ginagawa nyo? Malungkot? Pakinggan nyo ang aking kwento. Mayroong isang doktor. Naghahanap siya ng halamang gamot na madaling magpagaling ng sugat. Kasama niya ang kanyang alipin. Sila ay nandito sa gubat at meron siyang hinahanap na halamang gamot. Yung kanyang alipin, dala-dala ang itak at tinataga yung bawat mga dabo at mga baging. 1, 2. Yung alipin niya nauuna sa kanya, tinataga yung mga bawat damo at baging para madaling magadaan yung doktor. Ito ang nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nataga nung alipin ang maliit na daliri ng doktor. Sabi ng doktor, "Aray! Ano yung ginawa mo? Hindi ka nag-iingat." Ang ginawa ng doktor, itinulak yung kanyang alipin hanggang mahulog sa isang balon. Naku, yung alipin nagmamakawa. "Dok, patawarin mo na ako. Iahon mo ako dito sa balon. Hindi ako makakaahon dito." Ang sabi ng doktor, "Manigas ka dyan! Hindi ka nag-iingat. Hindi mo nangyari sa aking sugat." Yung doktor umuwing mag-isa. Nag-iisa siya sa gubat, inabot siya ng gabi. Hindi na niya makita ang kanyang dinaraanan. At nako, yung kanyang sugat, unti-unting kumikimbot-kimbot ang kirot at nagnana. Sabi niya, "Ang sakit ng sugat ko. Nagnanana pa." Tapos, nung makagising siya, mayroon siya nakitang mga lalaki nakapaligid sa kanya. Mabalasik ang mga mata at parang masarap ang kanilang paningin. Mga cannibals! Mga taong kumakain ng kapwa-tao! Gagawin siyang pagkain! Naku, naramdaman na lang niya yung mga tao nagtiriwang. Naku, nagsasayaw dahil masarap ang kanilang kakainin. Yung doktor, nakakita siya ng isang malaking kawali at ang tubig malapit ng kumulo at meron dong dahon. Naku, nung inilubog siya, kakainin na lang siya. Tapos, yung kanyang sugat, naku, nalubog daw sa mainit ng tubig. Kakainin na lang siya. Tapos kumatas yung nana doon sa tubig. Nakita nung isang pari ng mga cannibal. "Ha? Ano yan? May sugat! Iyong kadire! Hindi pwede kainin yan! Pawalan yan! Hindi pwede kainin yan! Hindi pwede ihalay yan sa ating Diyos!" Nalaman na lang ng doktor, siya ay ipinawalan at nag-iisa na siya doon sa gubat. At naramdaman niya yung kanyang sugat kumaling. Dahil yata doon sa dahon, nanalubog yung sugat niya. Tapos naalala yung kanyang alipin. Naku, kung hindi pala ako nasugatan ng aking alipin, malamang kinakain na ako ngayon. Kaya madali siyang pumunta doon sa kanyang alipin. Naghulog siya ng baging, iniahon yung kanyang alipin. Ikwinento niya ang nangyari.
Tapos yung alipin niya, pagkatapos niyang magkwento, lumuhod. Dok, salamat at inihulog mo ko doon sa balon. Bakit ka magpapasalamat? Dok, tandaan niyo, wala akong sugat. Kung ako kasama yung nahuli, malamang kinakain na ako ngayon. Ngayon, alam nyo, merong sinabi sa Bible, sumunod kayo sa akin. Romans 8:28. Okay. All things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. O, ito Tagalog. Roma 8:28. Ang lahat ng bagay ay nagkakatugma-tugma para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Ngayon, kung kayo ba'y meron kayong masamang nangyari sa inyo, sisisihin nyo ba agad ang Diyos? Lord, bakit naman nangyari sa akin to? Manalangin tayo.